ano bang gagawin ko sa kapatid nyo? Sabi niya, ipatulpo mo na lang yan, day. I-pray mo na lang yan, day. 12 years akong nag-pray, ma'am. Hindi pa man din nagbabago. Malaya ka na, maghanap ka ng bata, maganda, tsaka bright. Yung hindi tulad sa akin na bubo. Maghanap ka na, wala akong pakialam. Kasal kayo ni Opo, Gideon? opo. Ilang taon na kayong kasal? 11 years po. 11 years. At may mga anak kayo? Opo, 2 po. Ilang taon ng mga bata? 11 at saka 5. Ikaw ay isang OFW. Natapos mo ba yung iyong kontrata doon kaya ka umuwi? Opo, ano po ako, vacation po ako lang po. So hindi pa 45 ito days. for good? Hindi pa po. ito for Babalik good. pa po ako. Babalik ka doon. Nung bang umalis ka, okay naman kayo na mag-asawa? Hindi kayo hiwalay, ha? Hindi po, pero total hindi po talaga kami okay nung sa simula pa po. Lagi po kaming nag-aaway yung sa ugali nga niya po na lagi po niya akong sinasabihan na may lalaki po ako. Yung Nagsiselos? ganun po. Opo. Okay. Ano ba ang trabaho ni Gideon? Sa ngayon po wala kasi nang nagbantay siya ng mga anak namin. Tapos minsan Siyang trabaho, ganyan pa asal niya. Anong pagnagsesilosan niya? lagi po niyan sinasabi na may lalaki po ako. Baka naman may mga picture ka, mga Wala my day na naman yung mga ganyan. Wala po kahit ano po. Ha? Since po wala po talaga. Anong pinagdududahan niya kung wala? Hindi ko nga po alam kung saan siya humuhugot ng mga ganun kasi wala naman po talaga kahit since po married kami wala. Kahit Wala. mag-ano pa ako. Napaka-insecure lang talaga siguro nitong si Gideon. Gideon! Yes, ma'am. Nagtingsi man lang ka din, ha? Ngingiti-ngiti ka. Ayan na, dumating na asawa mo. Ano ba problema mo sa asawa mo, Gideon? Ha? Wala naman, ma'am. Masaya ka ba na nandito na asawa mo? Oh, Nandito na siya sa ma'am, Pilipinas. Parang... ngingiti-ngiti ka dyan. Natatakot umuwi ang asawa mo dyan dahil pinagbantaan mo daw. Nagsiselos ka. hindi, ma'am. Hindi yung totoo na pinagbantaan ko siya. Bakit takot pumunta ang asawa mo dyan? Nagpapatulong dito kay Senator Raffy. Ganito lang yun, ma'am. Meron kasing, ma'am, nag-post kasi siya ng kasi merong OFW na pinatay. Di ba, pinatay ng asawa. 4 na araw lang dito sa Pilipinas. Tapos pinatay ng asawa. Tapos nag-comment ako doon sa picture na yon. Kasi lahat yung kasama meron yung mga lalaki. Tapos nag-comment ako doon sa picture na yon na kung patayin kayo ng mga asawa nyo dito sa Pilipinas, deserve nyo yun kasi nagloko kayo. Sabi ko. Kaya Pero wala namang kinalaman si Levi doon. Wala ka nang wala ka nang pakialam doon, buhay nila yun. Tapos kasi ma'am, halimbawa, 'di ba? Kasi nagduda nga ako kasi hindi kasi siya makontak namin, ma'am. Hindi ko siya makontak. Gideon, hindi mo siya makontak kasi ang trabaho niya, hindi naman siya yung nakatira doon sa bahay, hindi siya kasambahay. Sila dinideploy sila. Hindi, ma'am. Kasi sila, ma'am, on call, tapos 8 hours lang yung duty nila, tapos marami silang time, lalo na paglabasan nun, yung Bernis kasi labasan nila yun, hindi sila makontak nun. Kasi kayo ba ay malaya na may hawak na cellphone o Opo. pinag-aanuhan kayo? Opo. Okay. Yung sinasabi niya pong hindi po ako makontak, talagang binablock ko po siya. Kasi ba't mo naman siya binlock? Kasi po, ang parang, parang nahihirapan na po ako yung kada open mo ng message, yung hindi maganda yung makita mo sa mga message niya, parang stress ka pa sa trabaho, nakakapagod pa, tapos yung ganyan pa yung ugali niya ba na, sana mamatay ka na lang dyan, yung ganun ba? May resibo si Levi Gideon na ikaw daw, pag nagpapadala ka ng mga message sa kanya, puro mga paratang, puro nega. Wala namang problema yung ganun kasi wala naman po akong ginagawa po. Dapat maintindihan mo na gusto nga na lang niya daw, mamatay ako. Yung asawa mo, nagtatrabaho doon, mahirap ang trabaho nila. Minsan, hindi maganda ugali ng mga amo o yung mga nakakakuha sa kanila. Tapos, pag nagbukas pa siya ng message, hindi pa maganda yung makukuha niya. Alam mo, ma'am, sa umpisa kasi, ma'am, yung nag-live-in pa kami, kasi lagi din kasi siya nagsinungaling sa akin, ma'am, tapos yung hinala ko, tama naman. Wow. Yung naghinala ko sa kanya dati, ma'am, tama talaga, hindi, yung, halimbawa, kasi nung nandyan na siya sa Saudi, tapos sabi ko, tinatanong ko siya palagi na ilan ba talaga cellphone mo? Sabi niya talaga, isa lang talaga. Isa lang. Tapos nahuli ko siya tapos sa ibang sa kasama niya na 2 talaga cellphone niya. Tapos nung time na yun, ma'am, minura-mura pa talaga niya ako na
ina ka, kung dalawa yung cellphone ko, dapat habang kausap kita, ginagamit ko yung isa. Sabi niya, hindi talaga niya inamin na dalawa ang cellphone niya. Tapos, paglalabas pa sila, yung mga reason, na-expire na yung load ko, Hotspot. Hotspot na lang. Naki-hotspot. Tapos, meron talagang tapos yung mga rason na ma'am, parang hindi ka paniniwala na sabihin mo kaya mo ang data mo kasi ayaw mong makontak sa mga asawa ng yung mga nagloko nakasama mo. Tapos anong pakialam mo doon kung sila ang i-block mo, bakit ako ang i-block mo, di ba? Ba't ako ang i-block? Wala tayong pakialam sa buhay nila. Kung mahuli sila sa asawa na nagloko sila, tapos ikaw ganon ang mo sa akin, irason na kaya ayaw kong mag-unan dita kasi kung hindi ka nagloko, kung wala ka talagang isang beses lang yun. So, hindi tapos yung totoo yun, ma'am. 2 taon doon, 2 taon, tapos sabihin mo isang beses, halos Biyernes kayo lalabas. Syempre, gi-block kita nga. Ayoko nga kayong makausap. Gi-block nga kita kasi ayoko nang marinig yung mga sinasabi mo. Meron ka bang mga pruweba nitong mga pagdududa mo? Yun po. Sige. Meron ka bang pruweba? Meron ka bang na screenshot? Meron bang video? Para rin ipakita natin na hindi maganda kung meron man talagang ginagawa si Levi. Ma'am, dati kasi ma'am, nung nag-live-in pa kami ma'am, hindi pa kami kasal, nahuli ko na kasi siya ma'am, ilang bisis na, kahit kasal kami ma'am, nung kasal na kami, nahuli ko siya na marami siyang katchat nga, pariner. One time nga, yung pariner, naka-video call ko pa, kasi ako yung nakasagot sa tawag. Oh, totoo ba ito? Hindi po talaga po. Gideon, wag ka na. Totoo yun ma'am. O yun ma'am, nakausap ko talaga. Baka dati kasi ma'am, nag-drive siya ng taxi. Sabi niya, may foreigner na naghanap ng girlfriend. Binigay daw niya yung number ko. Ako kasi parang asawa niya ako tapos binibintan niya ako. Oh, Gideon, ginawa mo ba yun? Hindi ma'am, hindi ko yun ginawa ma'am. Hindi ko yun ginawa. Ikaw pa nga na nagsabi? Hindi ma'am. Binigay mo yung number ko? Ikaw pa yung nagsabi. Hindi yun totoo ma'am. Hindi yun totoo na binigay ko yun. Nagsisilos nga ako kung meron siyang ibang tapos katis. Yung bago lang ma'am, bago lang nandun siya sa Cebu. Tapos yung may mga pasahero siyang ipakausap. Bakit niya pinapakausap sa akin? Bakit mo nga naman ayoko nga mag-usap-usap kasi mahirap-hirapan man tayo sa pag-English. Tama. Ma'am, open niya ako sa kanya. Kung sa akin nga lang, kung anong hindi nagawa ko, gusto ko makita niya. Bakit? May ibang babae ka? Wala. Babae? Wala nga akong trabaho, ma'am. Wala nga akong trabaho ngayon. Ganito, Gideon ha. Makinig ka muna, Gideon ha. Yung lahat ng nangyari bago kayo kinasal, kalimutan mo na yun. Yun Hindi maganda kasi ikaw na ang pinili niya eh. Ikaw na ang pinakasalan. Ma'am, gusto ko ma'am. Halimbawa, di ba ikaw yung si Gideon, ako yung si Libby. Sige. Ako yung si Libby. Yung sinasabi ko na sa bunganga ko nanggaling na wala akong lalaki, hindi ako nagloko, wala akong mga kachat-chat. Tapos sa gawa kasi ma'am, maghinala ka talaga. Kasi kung hindi ka nagloko doon, bakit hindi ka makontak? Bakit hindi mo kami priority? Okay. Di ba? Dapat priority Gideon, mo kami. Kasi pamilya mo kami. Wala nang rason-rason doon. Wala nang rason-rason. Wala nang ibang. Kaya nga, kasi kasama ko sa walang sasalita ko lang sa kanya. Okay. Gideon, kaya ka nga niya binlock kasi napagod na siya na palagi kang nagdududa. I-refer natin kayo sa Social Welfare Office para makapag-usap kayo ng maayos. Kasi Gideon, para sa sarili mo rin ito ha, Gideon, yung bang kailangan ibalik mo or ilagay mo yung tiwala mo sa asawa mo. Kasi ngayon, kung meron talagang katibayan, kung may katibayan talaga, may mga picture, screenshot, meron kang ka-chat, ganun. Baka ikaw pa ngayon ang tulungan ni Senator. Kaya nga. Oo. Exchange ninyo ng message. Bisaya kasi So, Bisaya kasi. So, parang nagdududa ka talaga. Hindi mo na ito sinagot, Hindi na po. Kasi ayoko na po magsagot kasi umiiyak. Lagi naman po ako umiiyak sa sasakyan namin. Gideon, ang sinabi mo, ayaw paghisgot o gaba. Kaya wala man gabae. Yung mga ganun kasi naggaganon lang kasi ako ma'am. Kasi yun din ang ginawa niya kasi sa akin dati ma'am. Nung nandun ako sa Cebu. Yun ang ginawa din niya sa akin ma'am. Hindi ma'am. Tapos yun nga ang naisip ko ma'am. Ba't ganon siya sa akin na hindi naman ako nagloko doon sa Cebu.
Naghanap buhay ng ako ng maayos. Tapos, ba't ganun niya ako? Mas mabuti na yung mabangga ka na dyan, mamatay ka na dyan, ganun. Saan yung mga pasahero mo? Saan mo dinala na hotel? Ganun yung sabi na, ma'am. Siya Tapos, ngayon, ma'am. Siya ngayon, ma'am. Kunwari, ma'am, magmotor kami. Pupunta kami ng syudad. Magmotor kami. Sabi niya, pag makakita siya ng sugo, makakita siya ng, kasi yung favorite color ko is blue, makakita siya ng blue. Sabi niya, yung paborito ng lalaki mo, nakapasok kayo dyan. Kahit saang hotel madaanan namin, sasabi niya, ganang nakapasok kayo dyan, no? Yung ganun ba? Nakakapagod kayo. Gideon, ano ba ang gusto mong mangyari pag nag-uusap kayo ni Levi sa cellphone? ano ma'am, yung gusto ko ma'am, hindi niya gusto. Tapos yung gusto ko, hindi niya rin gusto. Kasi sa umpisa pa lang ma'am, yung gusto ko, kung saan ako, andun sila. Tapos ayaw niya yun. Ganito ha, may mga anak kayo. Opo. Ang tinitingnan natin dito, kung paano ba, maayos pa ba ang relasyon ninyo para sa kaibubuti ng mga bata. Kasi kung hindi rin naman maganda na nakikita ng mga bata na away lang kayo ng away o nagbibintangan kayo ng kung ano-ano. Mas gusto ko pa nga po na naka-block siya nung binablock ko siya kasi mayroon po akong peace of mind eh. Tapos yung mga anak ko kasi nandun sa kapatid niya. Lagi kong kinukontak. Yung gusto ko po na yung mga bata po magstay po sa isang lugar kasi pag-aaral. Ilang beses na po naglipat-lipat ng paralan yung bata kasi kung saan siya gustong lugar na pumunta, doon siya, dali niya yung mga anak. Tapos kung maano naman siya doon sa na lugar na yon, lilipat naman siya doon. Yung ang bata naman transfer naman 3 beses kaya ng pa-transfer yung bata sa eskwelahan. Gideon, may trabaho ka ba ngayon? As of now ma'am, part-time lang muna ma'am. Nung isang taon nagtrabaho ako. Anong trabaho mo last year? Company driver po. Tapos, ba't ka umalis? Panghinaan ako ng loob pag ma'am, ko siya, pag maisip ko siya, manghinaan ako ng loob pa. So natanggal Basta ka sa ganun. trabaho? Hindi ma'am, umalis talaga ako kasi para, Yan siya, ma'am. Ilang trabaho na yan, ma'am. Okay. Alis, hindi ko alam kung ilang kumpanya na yung pinagtrabahoan niya. Gideon, mahal mo ba si Levi? Pinangga ni mo? Be honest. Nakangiti pa eh. parang, hindi na ako sure ma'am kasi noon pa, hindi na ako sure eh. Kasi Walang hindi sure. Dapat i-sure mo. Wala na. Ay. Ano ka na? Para matapos na to lahat. Sige. Yun ma'am, ano na lang kung mas ikabubuti sa amin na maghiwalay na kami, di maghiwalay na lang kami ng maayos. Mas okay na rin kasi parang mas gusto ko na ma'am yung, di ba sabi niya makalipat-lipat ako ng trabaho, ako ng trabaho. Dahil yun sa kanya ma'am from the start pa lang nagsisinungaling na siya sa akin. Kung ano kaya tayo ng sinungaling? Kung sinungalingan lang ang pag-usapan, ilang beses mo ako binablockmail, ha? Ginamit mo pa yung kapatid mo, mo pa nang suntukin mo pag magsasabi siya ng totoo. Yung pamangkin mo si Beth. Okay ka sa mga kapatid niya? Wala naman po problema sa mga kapatid niya. Tapos yung mga kapatid din po niya, yung isang kapatid niya, sabi niya, kasi sabi ko, ano bang gagawin ko sa kapatid niyo? Sabi niya, ipatulpo mo na lang yan, day. I-pray mo na lang yan, day. 12 years akong nag-pray, ma'am, hindi pa man din nagbabago. Sabi ng mga kapatid, ipatulpo mo na lang yan, day. Okay. Gideon, handa ka ba magpa-drug test? Handa ako ma'am. Sige. Miss Nelfa, magandang hapon po sa inyo. Magandang hapon po, ma'am. I think ang barangay naman ay may kakayahan na pag-usapin itong mag-asawang ito. Hindi naman po natin pipilitin. Kung ayaw na talaga, hindi po natin pipilitin. Pero gusto lang po namin na dumaan tayo sa proseso dahil may mga bata. So there is an 11-year-old and a 5-year-old child, no? Na gusto lang namin masiguro yung kapakanan nila ay maayos natin at maproteksyonan. Ma'am, handa daw magpa-drug test itong si Gideon, okay? So, opo. Okay, kasi kasi sa actuations niya at sa mga sinumbong ni Ma'am Levi, baka lang naman, okay, ayaw natin, sana hindi, pero handa naman si Gideon. So Gideon, hindi ito yung itong drug test na ito, kahit na 1 buwan ka nang hindi gumamit, makikita pa rin. Di ba yung follicle test? No? Yes, sa book. Tapos, pag nag-usap dyan sa barangay, magpipirmahan kayo ng para sa bata. Pero hindi ibig sabihin na hiwalay na kayo. Kasi ang hiwalayan ay dadaan talaga sa korte. Okay? Hindi ka pwedeng mababae, Gideon, at hindi ka rin pwedeng manlalaki. Dahil kasal pa rin kayo sa mata ng batas. Okay? Pero
Oo, parang sabihin na natin, parang wala na kayong pakialaman, pero dapat may pakialam kayo sa bata. Opo. Okay? So, klaro yun, ha? Ma'am Rose, magandang hapon po sa inyo, ma'am. Magandang hapon po. Baka naman po pwede ma-home visit natin habang wala pa dyan si Ma'am Levy. Yes po, attorney. Oo, Magkakandak po kami ng home visitation para po sa mga bata. Yes. So, ibig sabihin, huwag ka mag-alala, Levy, kasi ang mamamagitan, ang DSWD natin, ang MSWD, off-air, ibibigay natin ang address ninyo para makausap nila yung mga bata. Gideon, bibigyan mo naman ng pahintulot, di ba? Ang munisipyo. Okay ma'am, okay lang. Okay. Sige. Kasi ang gusto lang naman natin, Gideon, na nasa maayos na... Hindi po ito, ma'am, hindi po ito pang unang, nag-DSWD na po kami dati, ma'am, kasi binugbog niya po ako. May medical po ako eh. Okay. Tapos nakunan pa ako dun sa bugbog niya. Okay. So, yan, Miss Rose. Hindi totoo yun ma'am. Hindi totoo na binugbog ko siya ma'am. Magkakaroon kayo ng pagkakataon na mailahad yan at masabi lahat yan. Lagi nga yun sinasabi niya, ma'am, nang bubo ako pangit, tapos matanda na eh. Ngayon, malaya ka na, maghanap ka ng bata, maganda at saka bright. Yung hindi tulad sa akin na bubo. Maghanap ka na, wala akong pakialam. Tapos yung babaeng magkagusto sa'yo, walang problema sa akin, sige magkagustuhan kayo. Basta mawala lang, ano na rin yung focus, yung isip ko sa pagbayad ng utang at saka sa kahirapan. Papamonitor po muna namin as of now at maaari din po tayo makipag-coordinate sa barangay ukol po sa barangay protection, barangay BPO para ma'am, secured talaga na walang gagawin po sa inyo itong si Sir Guido. Dito po sa kabilang booth, pag-usapan natin, schedule natin yung pauwi po ng Bukidnon. Opo. Thank you po.